Yan. Yan guys, bumili tayo ng fuel hose at saka fuel filter. Yun, kasama ko si Jancel. Tapos bumili na rin kaming gas. Yan, gwapo talaga na nagbibideo, no? Joke lang. Ayun guys. Papalitan natin ng carburetor kasi yung carburetor niya guys, nakikita nyo parang pang Honda Wave. Pero nung nabili ko yung Rusi na yan guys, ganyan din yung carburetor niya. Bali, pangalawang palit ko na yan ng carburetor. Bali pang Honda Wave din yan. Tapos yung dati parang pang Honda Wave din. Bali, papalitan natin siya guys. Hindi siya umaandar. Umaandar siya guys. Pero guys, nag-overflow. Bali nangyayari, inuubos niya yung gasolina ko lagi. Kaya papalit tayo ng D-type na carburetor. Kasi kahit brand new na yung palit ko na pang Honda Wave, nag-overflow pa rin. Pero itong D-type na carburetor na to guys, siguradong garantisadong titipid siya sa gasolina. Kasi ito yung unang gawa nila ng Rusi. At saka ito rin yung carburetor ng mga Mio, Yamaha Mio. Ganyan din yung carburetor nila. Naka-diaphragm na D-type, pati yung mga Raider, yan, ganyan. Kaya babaguhin natin siya, yung design niya guys. Yung D-type yung gagamitin natin. Ito yan guys, ina-unboxing ko na yung nabili natin. Medyo nahirapan akong mag-unbox kasi yung isang kamay ko taga-video. Ayan guys. Bali, pagkakalas natin yan guys, bago natin isalpak doon, i-modified natin siya. Bali yan guys, meron siyang automatic choke. Yan, automatic choke yan guys. Bali kakalasin na natin yan. Kasi yung automatic choke na yan, pagka pupush start mo siya, dun siya gagana, magcho-choke siya. Tapos, mahigop siya ng gasolina na mabilis para quick start siya. Ngayon, ang gagawin natin para hindi tayo ganong mahirapan, i-disable yan. Lalagyan natin yan, babarahin natin yan ng yan, binarahan ko na yan siya guys. Tapos yung isang yan, may tornilyo din, binarahan ko rin yan. Yun yung bypass niyan guys, para quick start siya, hindi ka na mahirapan, hindi siya hard starting. Tapos hindi rin yan mag-overflow kasi pinapadaan ko naman yan sa fuel cock. Tapos yung mga diaphragm na yan, hindi yan nag-overflow. Nakatulad ng pang Honda Wave. Kasi yung pang Honda Wave, pagka tagilid yung scooter ko, pagka naka-center stand siya, bali nag-overflow siya kasi nakatagilid yung carburetor ko eh. Ito yung stock niya. Kaya, at saka pag ito yung ginamit natin guys, matipid talaga siya sa gasolina. Yan yung gamit ng mga pang Mio eh. Ayan pala guys yung itsura. Pati manifold guys, bumili tayo. Bumili din tayo ng throttle cable, automatic yun, papalit din tayo kasi nag-iba tayo ng carburetor. Bayan guys, nigpitan ko na. Tapos yun, nag-selfie. Kala mo pogi talaga eh, no? Kala mo talaga pogi eh. Yan, kakalasin na rin natin dito yung cable. Bali, nakabit na natin yung carburetor. Ayan guys, yung cable, manipis yung dulo. Yung dulo niya maliit. Tapos yun dito, yan, kailangan natin dito, kalasin din natin yung harapan para mahugot natin yan. Tsaka para makabit natin siya ng maayos. Bali yan guys, kinakalas na natin, no? Medyo yung mga tornilyo kalawang na kasi matagal din to hindi nagagamit eh. Dahil meron kaming ginagamit yung e-bike. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon kaya ng e-bike, lalo na pagkapakyat. Nahihirapan yung e-bike at saka madali siyang masira. Yung battery, 1 taon, 2 beses kami nagpalit. Tapos, ang sakit kasi ng mga e-bike, yung mga preno, tapos yung mga busina. And guys, nakakalas na natin. Bali, nakalas na natin siya. Kinalas ko yung sa may harapan niya. Yung flaring sa harap. Tapos, ayan, yung nabili natin. Ayan guys, yung nabili natin, kaya tayo nagpalit din ng throttle cable. Ayos pa yung throttle cable ng luma. Kaya lang manipis, hindi yan pwede, pang Honda Wave eh. Ayan yung throttle cable ng bago, ng D-type na carburetor, pares malalaki. Ayan, malalaki yung dulo. Ayan, papakita ko sa inyo, ayan, malalaki yung dulo guys. Parang parehas sila ng yan, malaki yung kabila maliit.
Yan, bali kakabit natin yan guys. Mas maganda baklas talaga para pag kinabit natin is hindi siya may ipit. Ayun yung itsura ng motor natin guys. Napakagwapo ba naman pintura niyan. Gusto ko bang pinturahan ulit kasi nadumihan yung kulay puti. Dumihin nga lang guys pero okay naman. Yan. Naglagay din, ayun yung binili natin, yung fuel filter tsaka fuel hose. Bali yan guys, i-start na natin. I-kick na natin. Syempre hindi pa kagad i-start yan. Mga ilang kick pa bago mandar. Pagka start yan guys, kahit i-off mo yan, quick start na yan. One click na yan, start na kagad. Sayang di ko nakuhanan kanina, gabi na to habang ini-edit ko, gabi na kung i-start ko pa. Basta yan guys, pagka umi-start na yan, pinatay mo yung motor, pag sipa mo, pag kick mo, start na kagad. Yung tambutso ko, baliko, binaliko ko para umina yung tunog kasi naka-open pipe. Gagalit yung mga kapitbahay. Nakakahiya. Hindi naman nagagalit, nakakahiya, baka magalit sila. Balian guys, samba muna tayo. Tapos mamaya bibidyo natin siya ulit. Yun oh, pogi oh. Yan, after ko sumamba guys, yan, kinunang ko na. Yan guys, pogi sana yung mga motor ko na yan kung may sariling garahe. Pati si Volvolok, pogi sana kung may sariling garahe. Kaya lang wala tayong sariling garahe. Kaya hindi natin sila ma-maintain ng magandang pintura, magandang itsura, physical appearance. Pero ang maano ko naman, yung makina nila is maayos. Yun lang yung mag-guarantee ko kasi wala akong parking eh. Kaya yan lang guys, ang itsura niya guys.